Isang Sabado, noong gabi ng Agosto 2010, masaya ang pagtitipon sa isang barangay sa Bulacan. May birthday party sa isang maliit na bakuran at halos buong kapitbahayan ay naroon. May pagkain, inuman, tawanan at isang karaoke na nagsilbing sentro ng kasiyahan. Isa sa mga kumanta ng gabing yon, si Jasper Lumagi, 34 na taong gulang. Isa siya sa mga kaanak ng birthday celebrant ng araw na yon. Nang tawagin ang kanyang pangalan, lumapit siya sa mikropono at pinili ang kantang My Way. Sa umpisa, normal lamang ang lahat. May mga nakikisabay sa kanyang kanta. May ilan namang nagbibiruan habang nakaupo sa mga plastik na upuan. Walang pagtatalo, wala ring gulo. Walang anumang senyales na may masamang mangyayari. Ngunit habang papalapit sa huling bahagi ng kanta, may isang lalaking pumasok sa bakuran. Nakasuot ito ng itim na jacket at baseball cap. Hindi siya agad napansin ng karamihan dahil abala ang mga bisita sa panonood kay Jasper. Ilang segundo bago matapos ang kanta, biglang umalingaw-ngaw ang 2 putok ng baril. Bumagsak si Jasper. Sa isang iglap, napalitan ng hiyawan at takbuhan ng masamang pagtitipon. Nagpanik ang mga bisita. May mga nagtago sa ilalim ng mesa. May mga tumakbo palabas ng bakuran. Ang iba naman ay agad na lumapit kay Jasper upang humingi ng tulong. Mabilis namang tumakas ang salarin. Ayon sa ilang saksi, tumakbo ito palabas ng bakuran at naglaho sa dilim habang nagkakagulo ang lahat. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga barangay tanod at pulis. Isinara ang paligid at sinimulan ang paunang investigasyon. Tinanong ang mga bisita kung may nakita ba silang pagtatalo bago ang pamamaril. Ngunit iisa lamang ang sagot ng karamihan. Wala. Walang nakaaway si Jasper ng gabing yon. Wala ring nagbanta sa kanya. Ayon sa kanyang pamilya at mga kaibigan, wala silang alam na personal niyang kaaway. Dahil dito, nahirapan ng mga pulis na tukuyin ang motibo. Ang tanging kakaibang detalye ay ang kantang kinakanta niya nang mangyari ang krimen, My Way. Sa unang tingin, maaaring nagkataon lamang yon. Ngunit para sa isang veteranong investigador na nakarating sa crime scene, may kakaibang pamilyar sa kaso. Habang tinitingnan niya ang lugar, naalala niya ang isang lumang kaso na hindi pa rin nalulutas. 3 taon bago mapatay si Jasper, isang lalaki rin ang nasawi matapos kumanta ng awiting My Way. Sa isang videookehan sa kalapit na barangay, ayon sa mga record, masaya ring nagiinuman ang mga tao ng gabing yon. Matapos kantahin ang awitin, nagpaalam ang biktima upang umuwi. Habang naglalakad sa isang madilim na iskinita, bigla siyang tinambangan ng isang hindi nakikilalang lalaki at ilang ulit na pinaputukan tulad ng nangyari kay Jasper. Mabilis ding nakatakas ang salarin at walang iniwang malinaw na bakas. Dahil sa bagong impormasyong lumabas, bumuo ang pulisya ng isang espesyal na grupo ng mga investigador. Ang kanilang layunin ay balikan ang 2 kaso, hanapin ang anumang koneksyon na maaaring hindi napansin noon at alamin kung may isang serial killer na sadyang naghihintay ng mga taong kakanta ng naturang awitin. Muli nilang kinausap ang mga dating saksi sa kaso noong 2007. Sinuri nila ang mga lumang police report, sketch ng suspect at iba pang ebidensyang naitabi sa loob ng maraming taon. Habang lumalalim ang kanilang investigasyon, may isang mahalagang impormasyon ang unti-unting lumitaw. May ilang saksi mula sa magkaibang barangay ang nagsabing ilang oras bago ang bawat pagpatay ay may napansin silang isang lalaking paikot-ikot sa lugar. Tahimik lamang ito at tila may hinihintay. Ayon sa mga saksi, nasa edad 40 ang lalaki. Madalas itong nakasuot ng maitim na jacket at baseball cap.
Tahimik lamang itong nakatayo sa gilid ng kalsada o malapit sa mga videookehan na may kasiyahan. Hindi ito nakikihalubilo sa ibang tao. Sa tulong ng mga bagong impormasyon, natukoy ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng lalaki. Siya ay si Nestor Olpindo, 46 na taong gulang, residente ng isang kalapit na barangay sa Bulacan. Nung una, wala silang makitang direktang motibo upang iugnay siya sa mga pagpatay. Tahimik ang kanyang pamumuhay at bihira siyang makita sa mga pagtitipon. Ngunit habang sinusuri ng mga investigador ang kanyang nakaraan, may isang trahedyang unti-unting lumabas. Maraming taon na ang nakalipas, namatay ang nakababatang kapatid ni Nestor sa isang away na naganap habang may karaoke sa isang handaan. Ayon sa ulat, nagsimula ang komosyon habang tinutugtog ang awiting My Way. Sa gitna ng kaguluhan, nasaksak ang kanyang kapatid at hindi na umabot ng buhay sa ospital. Naroon si Nestor nang mangyari ang insidente, ngunit wala siyang nagawa upang mailigtas ang kanyang kapatid. Mula noon, hindi na naging maayos ang kanyang buhay. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil siya umano ang nag-aya sa kanyang kapatid na dumalo sa handaan. Dahil sa nangyari, nagkaroon din ng sama ng loob sa kanya ang kanilang mga magulang. Para sa kanila, kung hindi niya isinama ang kanyang kapatid, maaaring buhay pa ito. Unti-unting napalayo si Nestor sa kanyang pamilya. Hindi na rin siya nakapag-asawa at namuhay siyang halos mag-isa sa loob ng maraming taon. Habang lumilipas ang panahon, lalo siyang nabalot ng trauma. Sa halip na sisihin ng mga taong sangkot sa away, unti-unti niyang itinanim sa kanyang isip na ang awiting My Way ang ugat ng lahat ng kanyang pagdurusa. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, tuwing maririnig niya ang kantang yon, agad siyang nagiging balisa. Madalas siyang umalis sa lugar o kaya ay tahimik na nakatitig lamang sa malayo. Ngunit kalaunan, ang takot na yon ay naging isang mapanganib na paniniwala. Sa isip ni Nestor, ang bawat taong kumakanta ng awiting yon ang maaaring magdulot ng panibagong trahedya. At kung mapipigilan niya silang matapos ang kanta, naniniwala siyang wala nang ibang buhay ang mawawala. Ito ang dolusyong unti-unting kumontrol sa kanyang pag-iisip. Habang pinapatugtog ng mga pulis ang lahat ng ebidensya, lalo silang naniniwalang natagpuan na nila ang taong matagal nilang hinahanap. Ngunit upang tuluyan silang mahuli, kailangan muna nilang gumawa ng isang planong maglalabas sa kanya mula sa kanyang pinagtataguan. At ang planong yon ay iikot muli sa isang awitin, ang kantang matagal na niyang kinahihibangan. Nagkataong may nakatakdang singing contest sa isang kalapit na barangay. Isa sa mga kantang kasama sa listahan ng maaaring awitin ay ang My Way. Nakipag-ugnayan ng mga pulis sa mga organizer ng programa. Tahimik nilang inilatag ang kanilang plano. Nagkalat ang mga operatiba sa paligid ng covered court. May mga pulis na nagkunwaring manonood habang ang iba naman ay nakapwesto sa mga labasan ng venue. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang paligsahan. Isa-isang umakyat sa entablado ang mga kalahok. Habang nagmamasid ang mga tao, napansin ng isang pulis ang isang lalaking nakatayo sa likurang bahagi ng covered court. Nakaitim itong jacket at nakasuot ng baseball cap. Tahimik lamang itong nakatingin sa entablado. Nang lapitan siya ng isang operatiba, dahan-dahan siyang lumipat ng pwesto. Lalong tumibay ang hinala ng mga pulis na siya ang kanilang binabantayan. Makalipas lamang ang ilang minuto, tinawag na ng host ang susunod na kalahok. Pinili nito ang awiting My Way. Habang nagsisimulang tumugtog ang musika, napansin ng mga pulis na biglang nagbago ang kilos ni Nestor. Hindi na siya mapakali. Paulit-ulit siyang tumitingin sa entablado habang unti-unti niyang inilalapit ang kanyang kamay sa loob ng kanyang jacket. Doon nagsimulang kumilos ang mga operatiba. Palihim nilang pinalibutan ang suspect upang hindi na ito makatakas.
Ngunit bago pa sila tuluyang makalapit, napansin ni Nestor ang kanilang kilos. Agad siyang tumakbo. Nagkagulo sa lugar habang inahabol si Nestor ng mga pulis. Tumakbo siya sa makikitid na eskinita, tumalon sa mga bakod at pilit na iniiwasan ng mga operatibang sumusunod sa kanya. Ilang minuto ang habulan hanggang sa makarating siya sa isang abandonadong bodega sa gilid ng isang lumang kalsada. Doon siya napalibutan ng mga pulis. Sa loob ng madilim na bodega, nagsimula ang tensyonadong komprontasyon. Habang nakatutok sa kanya ang mga operatiba, patuloy pa rin siyang nagmamasid sa mga labasan na tila naghahanap ng paraan upang makatakas. Ngunit sa pagkakataong yon, wala na siyang mapupuntahan. Makalipas ang ilang minutong negosasyon, unti-unti niyang ibinaba ang kanyang sandata at sumuko sa mga pulis. Agad siyang inaresto at dinala sa himpilan para sa mas malalim na investigasyon. Sa umpisa ay tahimik lamang si Nestor. Ngunit habang tumatagal ang pagtatanong at isa-isang hinaharap sa kanya ang mga ebidensya, tuluyan siyang nagsalita. Inamin niyang siya ang pumatay kina Jasper Lumagi at sa lalaking napatay noong 2007. Ayon sa kanyang salaysay, 2 tao lamang ang kanyang nabiktima. Ngunit sinabi rin niyang ilang ulit na siyang nagtangkang umatake sa iba pang mga taong kumakanta ng awiting My Way. Matapos ang kanyang pag-amin, kumuha ng search warrant ang mga pulis upang halughugin ang kanyang bahay. Sa loob ng maliit na bahay ni Nestor, nakakita ang mga investigador ng ilang mahalagang ebidensya. Na-recover nila ang isa pang baril na tumutugma sa kalibre ng ginamit kay Jasper. Ito ay ang lalo pang nagpatibay sa kaso laban sa kanya. Isinailalim din si Nestor sa psychiatric evaluation. Ayon naman sa pagsusuli ng espesyalista, matagal na siyang dumaranas ng matinding trauma. Kaugnay ng pagkamatay ng kanyang kapatid, habang lumilipas ang panahon na buo sa kanyang isip ang isang delusyon na nagtulak sa kanyang gumawa ng krimen. Gayunpaman, nilinaw ng mga eksperto na ang pagkakaroon ng trauma ay hindi otomatikong nag-aalis ng pananagutan sa isang krimen. Batay sa kanilang pagsusuri, may kakayahan pa rin siyang maunawaan ang kanyang mga ginagawa. Dahil sa mga nakuhang ebidensya sa kanyang pag-amin at sa resulta ng forensic examination, formal na sinampahan si Nestor ng 2 bilang ng pagpatay sa iba pang kaukulang kaso. Umabot sa hukuman ng kaso laban kay Nestor. Sa loob ng paglilitis, isa-isang iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensyang nakalap ng mga investigador. Malaki rin ang naging bigat ng kanyang sariling pag-amin. Pinagtibay pa ito ng mga resulta ng psychiatric evaluation. Matapos ang mahabang paglilitis, naglabas ng hatol ang hukuman. Napatunayang nagkasala si Nestor. Dahil dito, hinatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Sa araw ng promulgasyon, naroon ang pamilya ni Jasper Lumagi at ng unang biktima. Sa kanilang mga pahayag, sinabi nilang isang ordinaryong gabi lamang ng kasiyahan ang tuluyang nagbago sa kanilang buhay. Ang simpleng pagtitipon na puno ng tawanan at musika ay nauwi sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasabay ng pagtatapos ng kaso, muling napag-usapan sa publiko ang mga tinatawag na My Way killings. Marami ang nagtanong kung may kinalaman ba talaga ang awiting yon sa mga nagaganap na karahasan. Ngunit ayon sa mga eksperto, walang ebidensyang nagpapatunay na ang isang kanta ay maaaring maging sanhi ng trahedya. Ipinaliwanag nila ang tunay na dahilan ng mga ganitong krimen ay ang mga problemang hindi nabibigyan ng tamang lunas, matinding galit, trauma, at ang desisyong gumamit ng karahasan laban sa kapwa. Unti-unti ring bumalik ang katahimikan sa mga barangay na minsang nabalot ng takot. Muling nagkaroon ng mga handaan sa Videokean, ngunit naging mas maingat ang mga tao sa kanilang paligid at mas mabilis nang humihingi ng tulong kapag may senyales ng gulo. Sa huli,
Isang mahalagang aral ang iniwan ng kasong ito. Walang sumpa ang awiting My Way. Ang tunay na sumpa ay nasa isang tao na hinahayaang lamunin ng trauma, galit, at maling paniniwala ang kanyang sarili. Isang bagay na nagdulot ng pagkasarili, hindi lamang sa kanyang sarili kundi maging sa buhay ng mga inosente.